Araw po, si Mike Anyayahan ito. Ah, may mga oras no na sinasabi natin sa isang tao na huwag kang mahihiya. At may mga oras din naman na sinasabi natin sa ibang tao na mahiya ka naman. So, ano ba talaga? Huwag kang mahihiya o mahiya ka naman. Siyempre merong konteksto 'yon. Kaya yun ang dapat nating palaging parang nililinaw sa sarili natin. Kaya itong mga binabanggit ko, reminder lang naman ito kasi parang parang alam naman natin talaga kung ano yung mga yun eh. Kaya lang napapansin ko lang nagiging virtue yung dalawa na yon. Samantalang indifferent siya, no? So ibig sabihin, pag yung kahihiyan o yung pagiging mahiyain o yung pagkahiya, hindi siya good, hindi rin siya bad or evil. So hindi siya tama o mali. Depende yan sa sitwasyon. So kaya indifferent yan. Kaya wag natin gawing virtue. Yun yung point dito eh. Anong virtue? Anong virtue ba yung binabanggit ko? Kung kasi halimbawa, pag narinig yung salitang wag kang mahihiya, hindi pwedeng palaging ganun. Hindi pwedeng sa lahat ng oras hindi ka mahihiya. Regardless kung ano ba yung ikakahiya. Wag kang mahihiya sa kung hindi magandang itsura mo. Wag kang mahihiya kung hindi magandang status mo or economic status mo. O wag kang mahihiya kung mahirap ka. Wag kang mahihiya kung pangit ka. Wag kang mahihiya kung talo ka. So, yun yung mga bagay na mga halimbawa na content dapat nung sinasabi natin wag kang mahihiya. Pero hindi pwedeng wag kang mahihiya sa katakawan mo sa sa handaan, no? Or invite kang kumain o mag-dinner, no? Pero halos ikaw yung umubos ng mga pagkain, no? So, siyempre mahiya ka naman, 'di ba? So, halimbawa, gumamit ka ng CR, no? Tapos hindi ka man lang nag-flush ng ng ihi mo o dumi mo. So, mahiya ka naman doon sa may-ari o sa susunod na gagamit, di ba? So, mas lalo na siguro kung gumawa ka ng krimen, no? Or petty crime. O nagnakaw ka. O nang molestya ka, no? Nakakahiya talaga yan. Hindi pwedeng sabihin, huwag kang mahihiya. Parang, ngayon kung anong sabihin ng tao, na wag nanakaw ako. Hindi ganon. Kaya hindi virtue yung pagkahiya. No? At hindi rin virtue yung sinasabing, mahiya ka. No? So, pangit din naman sabihin na, magsasalita ka sa stage, mag-i-speech ka, mahiya ka naman. Diba? Hindi applicable, di ba? Ano sabi mo? Sasali ka sa competition. Mga kalaban mo gagaling. Mahiya ka naman. So hindi ganoon. So hindi ko masabi kung common sense 'yon, no? Para malaman natin kung ano ba yung dapat nating ikahiya o hindi. Kasi laman ito or content ito ng mga ng mga etiquette. So pag sinabing etiquette, alam mo yung mga do's and don'ts, no? Especially kapag nakikipagsalamuha ka sa mga tao, no? Depende sa status ng tao. May mga do's and don'ts, no? Para maiwasan natin yung kahihiyan, di ba? At siguro
sooner or later, no, magdadagdag ako ng videos tungkol sa etiquette, no. At paano ba hinuhugot or binubuo ang isang etiquette, no. So kaya nga 'di ba may mga book of etiquette, no. So kaya ano ba yung mga tamang behavior na i-observe, no. So kasi yung salitang hiya, no, ibig sabihin may involved na ibang tao rito, no? Hindi lang ikaw ang nag-iisa rito. Hindi pwedeng i-disregard, no, yung paningin din ng iba, no? So dapat maging malinaw sa atin kung anong konteksto o laman nung dalawa na yon. Dapat alamin natin kung saan ka dapat hindi mahihiya at saan ka dapat mahiya, no? So sa mga halimbawang binanggit ko, more or less nakukuha nyo na yung o nagigets nyo na yung pinupunto ko, no. Basta ang pinaka tinutumbo ko lang dito is wag niyong pag-jumble-jumblein. Wag niyo or wag niyong gawing absolute or pipili lang kayo mahiya o hindi. Dapat wag ka mahihiya. So, tatanggalin ko lang yung hiya sa katawan ko. Hindi na ako mahihiya. Hindi pwede 'yan. At ano ba, mahiya na lang, mahiya. Mula ngayon, mahihiya na ako. So, pero hindi naman pwede sa lahat ng bagay mahihiya ka. So, ganoon. So, yun. Find some time, no, to list down yung mga mga sitwasyon na yon, no. Makakatulong yon sa sa pakikisalamuhan natin sa tao at kung paano natin protektahan din yung sarili natin, no? Especially sa kahihiyan, di ba? Kasi kaya ko ito binabanggit, hindi para hindi lang dahil para maging maganda ang tingin sa atin ng tao, no? Kasi may involved na mental health dito, no? Dahil pag hindi natin na-manage ito, yung kahihiyan, no, medyo medyo magiging problematic tayo yung isipan natin, di ba? Kaya nga, di ba, pag nakakita kang isang tao, sabihin mong merong kapansanan sa pag-iisip, magugulat ka doon sa mga bagay na nakakahiya. Ginagawa niya, no? Pero kung tayo, gagawin natin yun, nakakahiya, pero ginagawa niya, no? Kasi siraulo siya, no? Kasi meron siyang sakit sa isip, no? So kaya yung mga ginagawa niya na para sa atin nakakahiya, ginagawa niya, pero hindi niya alam na nakakahiya, hindi siya nahihiya. So ganun, wala tayong pinagkaiba sa may sakit sa isipan kung hindi natin alam kung ano ba ang nakakahiya sa hindi. Basta ang masasabi ko lang dito, kasi ayokong isa-isahin, siguro ang pinaka talagang nakakahiya sa lahat, no, yung nagmamagaling ka pero hindi ka naman magaling, at alam nung mga taong pinagyayabangan mo kung anong pinaggagawa mo, tapos hindi mo alam yung mga kaharap mo, hindi mo kilala kung sino sila, kung sino pinagyayabangan mo, at behind your back, pinagtatawanan kanila. Tapos in the future, marirealize mo yung ginawa mo. Sakit sa pisngi, di ba? So yun lang ang masasabi ko. So kaya para ma-avoid natin yung ganun, di ba? From now on, alamin natin kailan tayo dapat mahiya at kailan dapat tayo hindi mahihiya. Ito po si Mike Anyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.